Samantala, nagsimula na ang Southeast Asian Nation Labor Ministers Retreat at ikasampung pagpupulong ng ASEAN Committee on Migrant Workers, kung saan pangungunahan ito ng Department of Labor. At ikinagalak din ng mga Davaoenyo ang pagpili sa Davao City bilang isa sa mga lugar na paggaganapan ng mga aktibidad ng ASEAN. Mula sa Davao City, may live report si Marita Muahe. Marita? Nandito tayo ngayon sa downtown Davao. To be exact, nasa pagitan tayo ng San Pedro Cathedral, sangguniang panlalawigan ng Davao at ang Davao City Hall. Masayang araw ng linggo, family day, pero higit pa rito, importante ang araw na ito para sa mga Davaoenyo dahil ngayon ang simula ng ASEAN Labor Ministers Meeting na gaganapin dito sa lungsod na ito. Pakinggan natin ang aking report. Simula ngayon, February 19 hanggang sa Miyerkules, February 22 ay gagawin dito sa Davao City ang Southeast Asian Nation Labor Ministers Retreat, gayon na rin ang 10th meeting ng ASEAN Committee on Migrant Workers. Pangungunahan ito ng Department of Labor and Employment. Kahapon ay nagdatingan na ang mga labor ministers mula sa 10 bansa na miyembro ng ASEAN. Layunin ng ministers meeting na ito na makabuo ng isang instrumento para mabigyan ng proteksyon ang mga migranteng manggagawa at maisulong na rin ang kanilang mga karapatan sa loob ng ASEAN member states. Ayon kay Secretary Silvestre Bello III, isang malaking karangalan ito na i-host ang bansa ang importanteng okasyong ito bilang chairman ng ASEAN 2017. Ang deklarasyon ay tinuturing na groundbreaking move para matugunan ang mga issue ng mga migrante sa ASEAN region ay pinirmahan noong nakarang January 13 sa ginawang 12th ASEAN Summit sa Cebu. Samantala, bukod sa DOLE, mangunguna sa negosasyon ang Department of Foreign Affairs, Philippine Overseas Employment Administration at ang Overseas Workers Welfare Administration. Ngayong gabi ay magkakaroon ng welcome dinner para sa mga delegates at bukas ay formal na bubuksan ito dito sa Marco Polo Hotel. Samantala, ramdam ng mga taga Davao ang mahalagang okasyong ito. Kung ano ba ito para sa kanila, may epekto ba ito sa pang-araw-araw nilang buhay? At sa kabuang turismo ng lungsod na ito, pakinggan natin dahil pinulsuhan natin ang mga Davaoenyo. Nandito sa report na to. Isang importanteng okasyon ang kasalukuyang ginaganap dito sa Davao City, ang ASEAN Labor Ministers Meeting. Very proud ang mga Davaoenyo na napili ang kanilang lugar para pagganapan ang okasyong ito. Para sa kanila, napakalaking oportunidad ito para sa kanilang syudad at turismo ng lalawigan. Proud na proud talaga, proud na proud. Napakasaya ko talaga kasi dito na last month dito na nagpunta dito yung mga missionaries. Nagpapasalamat ang mga taga rito sapagkat simula umano ng maupong Pangulo ang dating mayor ng Davao na si President Rodrigo Roa Duterte na bigyan sila ng ganitong pagkakataon. Kung hindi, siguro dahil naging presidente yung si Mayor, siguro walang magiging malaking event na gaganapin dito. Siyempre, proud na proud din kami na dito ginanap yung mga ganyang event na dapat dati-dati sa ibang lugar lang ginaganap. Ngayon, dito na sa Davao. Sa kabila ng mga naganap dito sa Davao tulad ng bombing sa kanilang night market, muling bumangon ang mga Davaoenyo upang ipakitang tuloy ang buhay. Life is here, sabi nga nung mababasa mo kahit saan dito. I mean, local na mga maririnig mo na mga may bombing sa ganitong lugar. Pero isolated cases naman yon. At dahil araw ng linggo, umaga pa lamang ay dagsana ang mga tao at bukas na ang mga establishmento dito. Ito po ang tipikal na Sunday dito sa Davao. May misa, nagsasama-sama ang mga pamilya, may mga bulaklak, lobo, ice cream, kumpleto. Sa simpleng buhay, masaya ang lahat. And sa katunayan po, meron dito, manicure, pedicure at the park. Ang ASEAN Labor Ministers Meeting ay gaganapin dito sa lungsod hanggang sa Miyerkules, February 22. So yan ang muna ang ating ulat mula dito sa Davao City. Reporting live para sa PTV News, Marita Muahe. Maraming salamat sa iyo, Marita Muahe.